Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Aiki. 34 years old at isa po akong proud na barbero. Ang totoo ay kakasimula pa lamang ng negosyo kong barbershop dito sa may dulong bayan ng Antipolo. Pero masasabi ko na malakas naman at kumikita ng desente. Pangarap ko na po talagang maitayo ito noong bata ako kasi gusto kong tularan ang yumao kong tatay na isang barbero. Barbero rin po kasi ang lolo ko at kinakarangal ko ang trabaho namin yon. Kaya lang ay nalugi po ang barbershop namin noong nagka-cancer si tatay kaya ibinenta. 4 po kaming magkakapatid at ako ang panganay. Sumasideline ako noon sa tindahan ng tiyuhin ko sa mall bilang tagagawa ng mga sirang cellphone. Pero dahil sa kahirapan ay inabot kami ng 6 na taon sa kolehiyo. Patigil-tigil kasi ako sa pag-aaral pero nairaos ko naman po ang kurso kong business management. 4 na taon na po akong nagtatrabaho sa opisina nang makilala ko si Rizalyn. Bale, taga-ibang department siya na nag-apply at nagkataong nakasabayan ko sa pantry magmeryenda. Kinausap ko siya kasi nagagandahan ako sa kanya, Papa Dudut. Tapos naging palagay ang loob namin sa isa't isa hanggang sa niligawan ko siya at hindi nagtagal ay sinagot niya ako. Siya ang unang girlfriend ko na naging live-in partner ko na rin noong nabuntis ko siya. Pero kinailangan niyang mag-resign sa trabaho dahil masela ng pagdadalang tao niya. Nagko-commute lang kasi kami at napapagod siya doon. Kaya lang ay nakunan siya noong 4 na buwan ang baby sa tiyan niya. Papadudot dinamdam po namin ang pagkawala ng aming anak, lalo na si Rizalyn. Madalas siyang magmukmok sa inuupahan namin. Ayaw niyang lumabas ng bahay dahilan para mag-alala ako ng husto sa kanya, Papadudot. Tumagal po yun ng 2 taon kaya nga kapag rest day ko noon sa opisina ay sinasamantala ko na ang pagkakataon para lumabas at igala si Rizalyn. Mahal! Dumating na ba yung parcel ko? Parcel mo? May dumating kanina. Ayun oh. Medyo malaki nga eh. Ano na naman ba yan ha? Ano pa nga ba? Eh di mga gamit sa pangarap kong barberya. Nag-iipon na ako ng paunti-unti. Binibili ko online yung ibang gamit. Teka, bubuksan ko muna to. Huwag mo na munang buksan yan. Saka na kapag tulog na ako. Ha? Bakit naman? Kasi baka mairita lang ako. Katulad ng pagkairita ko dun sa ibang mo pang binili. Ay, mahal naman. Bakit ka naman naiinis? Eh parang nga to sa business natin. Hindi ka ba natutuwa? Kasi nakakapagpundar na tayo ng mga gamit kahit paano? Paano kung sabihin kong hindi? May magagawa ka? Ay, mahal naman eh. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Na-imbier na ako sa'yo, Aiki. Puro ka bili, puro ka gastos. Eh wala namang kwenta yung pinagbibili at pinagkakagastusan mo. Sino may sabing wala? Di ka ba nakikinig? Nagpupundar ako ng mga gamit para sa negosyong plano kong ipatayo. Alin, yung barbershop? May kumikita ba doon? Oo, meron. Meron daw. Sa pagkakaalam ko kasi, wala. Kita mo yung barberya dun sa may palengke? Yung nasa dulo pag kumaliwa ka sa eskinita? Ayun, nilangaw. Kakabukas lang tapos 4 na buwan lang tinagal, lugi na. Sarado na, for rent na yung pwesto. Hindi kasi maayos ang pwesto nila. Sinong customer ang gugustuhin dumaan sa masikip na eskinita para lang magpagupit, di ba? Wala talaga silang magiging parokyano pag ganyan. Kahit ako, maghahanap ng ibang barbershop. Dapat kasi, dun sila sa may unahan pumwesto. Dun sa may labasan. Mas dinadaanan nyo ng mga tao. Nahihibang ka na ba? E di mas lalo silang walang kinita. Mas mahal daw yung renta pag sa labasan. Mababawi naman nila yun pag dinigsa sila ng mga tao, mahal. Tsaka araw-araw, kailangan ng barbero kasi mabilis humaba buhok naming mga lalaki. Tsaka kayo rin mga babae. Hindi kami nagpapagupit sa mga barbero. Bakit yung nanay ko? Sa barbershop pinakalbo yung kapatid kong babae na maraming kuto. Abay, ewan ko sa inyo. Saka wag mo ngang ibahin ang usapan. Ay, hindi ko iniiba ang usapan. Gusto ko lang makita mo ang punto ko. Mahal, alam mo namang barbero ang tatay ko, di ba? Pati lolo ko,
Pagugupit ng buhok ang kinabubuhay. Pero nawala sa amin yung negosyong yun kasi nagkasakit yung tatay ko. Ni isang gunting, wala akong namana. Kaya nga eto ko. Nagsisikap na makapagpundar pa unti-unti. Alam ko na yan, Aiki. Ilang beses mo na yan kinwento sa akin. Akala ko napaintindi ko na sa'yo na wala ka mapapala sa pangarap mong pagbabarbero. Ewan ko ba naman kung anong klaseng utak meron ka? Ang ayos-ayos ng trabaho mo sa opisina nyo, the aircon, may mga benefits, tapos isusuko mo kasi gusto mong sumugal sa negosyong sinasabi mo? Taas ng tingin sa'yo ng mga kapitbahay natin kasi pumapasok ka sa opisina. Tapos gusto mong maging barbero lang? Huwag mo namang insultuhin ang pagiging barbero. Marangal na trabaho yun, mahal. Hindi sila nagnanakaw. Pinagpapaguran nila bawat sentimo na kinikita nila. Wala akong pakialam. Basta ayoko pa rin yung idea mong yan. Kaya kung ayaw mo mag-away tayo, wag na wag mong bubuksan sa harapan ko yung parcel mo. Ipapakain ko sa'yo laman yan. Papalunok ko sa'yo yung bubble wrap. Sige, hindi ko na muna to bubuksan. Aba dapat lang. Tigilan mo na rin muna yung pagbili ng mga gamit na ganyan. Nakakabwisit kasi. Maganda po si Rizalyn, morena, makinis ang balat at habulin ng mga kalalakihan. Doon pa lang sa opisina namin ay marami nang pumoporma sa kanya, kahit na hindi pa siya nagtatagal simula makapasok noon. Hindi naman sa minamalit ko ang sarili ko pero sakto lang kasi ang itsura ko, Papa Dudut. Maitim ang balat, hindi katangkaran, hindi matangos ang ilong. Pero sabi ni Rizalyn ay nagwagwapuhan daw siya sa akin. Kumbaga nagja-jive ang mga personality namin, pero kung may isang bagay na madalas kaming pagtalunan, yon ay ang tungkol sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Naunawaan ko po na risky ang pagtatayo ng business kaya na-appreciate ko ang mga pros and cons na sinasabi niya pero nakakasama lang ng loob yon. Na para bang wala siyang kabilib-bilib sa akin sa mga pangarap ko, Papa Dudut. Aaminin kong nagtampo ako kay Rizalyn at diniscourage niya ako. Pero pinili ko pa rin pong unawain ang live-in partner ko. Inisip ko na baka may punto siya na hindi pa yon ang tamang panahon para seryosohin ko ang pangarap kong maging barbero. Na kailangan ko pang magkaroon ng sapat na kapital para mapondohan ang barbershop business ko. Kaya nga mas nagpursige ako sa pagtatrabaho para mas makapag-ipon palalo, Papa Dudut. Total ay wala pa naman kaming anak ni Rizalyn ay hindi pa gaanong kalaki yung gastos naming dalawa. Lumipas pa po ang mga buwan, kinakitaan ko ng progreso si Rizalyn. Hindi na siya nagmumukmok sa bahay namin katulad noong unang 2 taon na nawala ang baby namin. Pero kasabay noon, ay ayaw muna niyang magkaanak ulit kami. Siguro ay nandun pa rin yung trauma kaya hinayaan ko na lamang, Papa Dudut. Isang araw ay kinausap po ako ng kinakasama ko dahil meron siyang pinaplanong gawin. Mahal? Gising ka pa ba? Oo. Patulog pa lang sana. Hindi kasi ako makatulog eh. Bakit? May nangyari ba? Wala naman, pero may iniisip kasi ko. Kaya siguro hindi ako makatulog. Pwede mong sabihin sa akin. Baka sakaling mabawasan pag-iisip mo pag kinuwento mo. Tungkol saan ba? Wag na, baka mapuyat ka pa. May pasok ka pa sa trabaho bukas eh. Tulog ka na uli. Ipipikit ko na lang tong mata ko, baka dalawin na rin ako ng antok. Ayos lang naman sa akin. May alarm clock naman ako, tsaka di ko maaati matulog tapos ikaw, gising na gising pa riyan. Kaya sabihin mo na sa akin yung iniisip mo. Sige na nga. Ano kasi, kanina, nagbabrowse ako sa Facebook. Tapos nakita ko yung kaibigan ko, si Margaret. Yung taga Valenzuela. May cake business na siya. Talaga? Ang galing naman. Natatandaan ko, sabi mo, nagkatrabaho siya nung dati sa panaderya. Tagabenta ng pandesal. Yung gawa sa malunggay. Alam mo, masarap yun. Oo, pero bawal sa akin yun eh. Allergic ako sa malunggay, di ba? Ay, oo nga pala. Pero ayun nga.
Nagulat ako kasi inalok ako nung nag-chat ako sa messenger. Siyempre nag-order ako. Made to order pala yun, sa makalawa pa darating. Gusto ko kasing tikman para mahusgahan. Ito oh, tingnan mo yung design. Maliit lang naman yung bento. Sandali, saan na ba yun? Ito! Ayan, tingnan mo mahal. Cute, di ba? Ako namili ng kulay niyan. Uy, oo nga. Cute nga. Galing talaga ng mahal ko. Siyempre, artistic yata ako. Marunong akong tumingin ng kulay. Ito ngang bahay natin, pinapaganda ko tapos ikaw lang yung panira eh. Sobra ka naman. Totoo naman. Kapag gusto ko kulay puti lahat, hahaluan mo ng dilaw o pula. Tingnan mo ilagayan natin ng kutsara sa mga plato. Hindi akma yung kulay sa iba pang gamit natin. Buy one take one kasi yun online. Kaya binili ko na. Nakamura pa tayo. Eh di sana pinili mo yung kulay puti para pare-pareho sila nung thermos natin saka water jug. Walang puti sa option, mahal. Blue, green, tsaka yung pula lang. Kaya yun na lang ang pinili ko. Di ko naman alam gusto mo pala terno-terno. Tawag kasi doon, aesthetic. Di ko alam yun. Ay nako, yan yung sinasabi kong panira ka. Dapat kasi tinatanong mo ko para hindi tayo nagkakasalisin ng gusto. Pagtatalunan ba ulit natin yun? Akala ko tungkol sa cake na binibenta ni Margaret ang usapan. Ikaw kasi, nakakainit ka ng ulo. Naalala ko tuloy. Ako na naman po ang may kasalanan. Anong sabi mo? Wala. Sabi ko, tinanong mo ba yung kaibigan mo kung paano niya natutunan mag-bake at mag-customize ng mga cake? Aba, oo naman. Sabi niya nag-enroll daw siya sa baking class. Libre lang, ganun. Talaga? Ang galing naman. Pero yung mga ingredients na gagamitin sa actual baking, yun ang bibilin. Kasi syempre, limitado lang naman stocks dun. Sa bagay, pero nakakabilib pa rin. Yun nga eh. Kaya iniisip ko, mahal, gusto ko rin mag-aral mag-bake. Okay lang ba? Ha? Oo naman. Okay lang, pero may papasukan ka na ba? Meron. Sinabi sa akin ni Margaret kung saan siya nag-aral. Tapos nalaman ko, meron sa may bandang Pasig. Mas malapit. Ay, desidido na talaga ako. Ilang gabi ko na yung pinag-iisipan. Oo, wala akong masyadong idea sa paggawa ng mga tinapay o pagbe-bake ng cake, pero gusto kong matuto. Mahal, malay mo maging katulad ako ni Margaret. Makapagbenta rin ako ng mga cake at makapagpatayo tayo ng tindahan. Kung ganyan na desidido ka na, tuloy mo, mahal. Natututo ka na, tsaka maganda rin na may pinagkakaabalahan ka para malibang ka. Talaga? Susuportahan mo ako? Oo naman. Bakit hindi? Wala lang. Naisip ko lang kasi baka ayaw mo dahil hindi kita sinusuportahan sa pangarap mong barbershop. Hindi naman ako ganong klase ng tao. Mabuti, kasi kumpara sa plano mong barbershop, mas may kikitain yung plano kong cake shop. Kaya doon na lang tayo, mahal. Malay mo, balang araw, yumaman din tayo. Papadudot masaya po ako nang sabihin sa akin ni Rizalyn ang balak niyang pag-enroll sa baking class. Doon pa lang sa kagustuhan niyang matuto ng ibang bagay, sinuna ko para hindi suportahan ang babaeng mahal ko. Kaya nga hindi lang moral support ang ibinibigay ko sa kanya. Pinansyal at emotional na rin. Kumuha po ng short-term course sa baking ang live-in partner ko. 5 araw ang pasok niya na may 4 na oras na klase. Sa loob ng mga panahong yon ay tinutukan ni Rizalyn ang pag-aaral niya up to the point na pati weekend ay busy siya. Ang tinutukoy ko po ay yung mga time na hindi ko na siya mayayang lumabas para makipag-date kasi itutulog na lang daw niya o busy siya sa pagka-practice ng pag-bake nila sa mga susunod na araw. Nalulungkot ako sa parte na yon dahil naglalaan ako ng oras para makasama siya at hindi pag-usapan ang trabaho o ibang bagay pero pakiramdam ko ay kasabay ng pagiging abala niya. Sa bago niyang ginagawa ay ang pagkawala niya ng panahon sa aming relasyon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bilang partner ay patuloy ko pong sinuportahan si Rizalyn sa bagay na ginagawa niya. At yun nga yung baking class niya, Papa Dudut.
Nakikinig ako mabuti sa kanya kapag nagkikwento siya ng mga gusto niyang mangyari pag natapos na niya ang kanyang kurso. Naalala ko na nabanggit niyang may plano siyang gumawa ng cakes and other pastries para gawing negosyo. Gusto niya ring magtayo ng physical store kapag nakaipon na at may sapat ng kapital. Habang masaya ako dahil nakikita ko ang dedikasyon ni Rizalyn, hindi ko mapigilang mainggit sa suportang ibinibigay ko sa kanya. Hindi niya kasi yon magawa sa akin at sa pangarap kong pagtatayo ng barbershop, Papa Dudut. Kahit na ayokong magdamdam ay hindi ko pa rin mapigilan. Sa kabilang banda ay natutuhan kong isantabi ang feelings ko kahit na paulit-ulit kong naiisip ang mga sinabi sa akin ni Rizalyn noon. Na baka walang patunguhan ang pangarap ko at mag-aksaya lamang ako ng pera at ng lakas. Sa pagpapatuloy ng klase niya sa baking ay lalo po kaming nawala ng oras sa isa't isa ni Rizalyn, Papa Dudut. Madalas overtime ako sa trabaho tapos kapag wala siyang klase ay lumalabas siya kasama ang mga bago niyang kaibigan na nakilala niya sa baking class nila. Masaya ako para sa kanya kasi meron na siyang ibang sinasamahan. Kaya kahit mas lalong nabawasan yung oras namin, sa isa't isa ay hindi ko na po yun masyadong dinamdam. Ayokong sumama ang loob ko kay Rizalyn kasi mahal ko siya. At mahalaga sa akin yung kaligayahan niya kahit na parang hindi na po ako kasama doon, Papa Dudut. Ayan! Ako nag-bake niyan sa klase namin kanina. Tapos nag-uwi ako para ipatikim sa'yo. Wow! Mukhang masarap, mahal. Anong mukhang masarap lang? Siyempre masarap yan. Ikaw naman, syempre matik na yon. He, dami mong sinasabi. Teka, upo ako. Oh, ito yung kutsilyo. Mag-slice ka para sa sarili mo. Dali, dali! Tikman mo na! Ito na oh. Ano na? Tagal mo naman ngumuya. Sandali, hindi ko pa malasahan. Teka, isa pa nga. Anong di mo malasahan pinagsasabi mo dyan? High blood ka na naman. Hindi ako high blood. Kakainis ka kasi. Ano na masasabi mo? Tagal ha? Masarap naman siya, mahal. Pero parang hindi masyadong malinamnam. Ha? Pinagsasabi mo dyan? Ako nga titikim? Pero masarap nga. Masarap. Pero tama ka. Hindi siya masyadong malinamnam. Parang may kulang pero ewan. Okay lang yun, mahal. Kakainin ko pa rin naman tong ginawa mong cake. Sarap talaga. Ang galing ng mahal ko. The best. Pwede ba wag ka ngang magsinungaling? Naiinis ako eh. Palagay mo sa akin, uto-uto? Siyempre hindi. Huwag ka na mainis, mahal. Mahalin mo mukha mo. Rizalyn naman. Hindi ko kasi alam saan ako nagkamali. Sakto naman yung sukat ko ng mga ingredient. Saan kaya ako napasobra? Kaya pala nangunot yung kilay nung trainer namin pagtikim dyan sa cake na gawa ko. Akala ko pa naman na perfect ko na. Paano na lang ako magtatayo ng cake business nito kung hindi masarap yung mga gawa ko? Kaya ka nga nag-aaral para matuto pa. Wala naman pinanganak na magaling agad sa isang bagay. Pero matatapos na yung klase namin. Parang wala naman akong natutunan nito, mahal. Hindi totoo yan. Hindi ka palang magaling pero marunong ka na. Ayoko nang marunong lang. Gusto ko magaling. Papunta ka na doon. Huwag mo madaliin. Sa bagay. Pero gusto ko talagang maging magaling. Kukumpetensyahin ko yung cake business ni Margaret. Tatalunin ko siya. Pero hindi ko yun magagawa kung patapos na yung klase namin. Nakakatamad naman mag-bake mag-isa dito sa bahay tapos hindi pa kumpleto mga gamit ko. Pwede naman kitang bilhan ng mga gamit na kailangan mo pa unti-unti. Wag na, may naisip akong paraan. Anong paraan? Mahal, may kaklase kong mayaman. May bake shop yung pamilya nila. Doon lang din sa Pasig. Sabi niya kung gusto ko raw mamasukan doon.
Gumagawa sila ng cake. Pwede ko raw ituloy dun yung training ko habang kumikita ng pera kasi babayaran nila ako. O, di ba? Panalo na. Oo, pero Pero ano? lalaki ba tong kaibigan mo? Oo, nakwento ko na yun sa'yo. Nakalimutan mo na, no? Medyo. Yan tayo eh. Ano kung lalaki? Mabait naman yun, no? Oo nga, pero Ano ba kasi yun? Teka, wag mo sabihin nagsiselos ka. hindi ah. Wag mo nga akong maeme-eme dyan, Aiki. Kabisado ko hilat siya ng bituka mo. Nagsiselos ka nga? Sus ka naman. Masisisi mo ba ako? Siyempre, maghapon kayo magkasama dun sa bake shop nila. Magtatrabaho ako doon, hindi ako makikipaglandian. Ikaw nga ilugar mo yung selos mo. Para kang abnormal. Sinabi ko naman sa'yo, willing ako magbigay ng pera para puhunan mo sa plano mong business, mahal. Bakit kasi kailangan mo pang mamasukan dun sa kaklase mong yun? At bakit hindi? Sige nga, bigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi ko kakagatin yung oportunidad na yon. Wala kang masabi kasi wala ka naman talagang dahilan. Hay, kainis ka talaga. Akin na yung cake. Uy, saan mo dadalhin yan? Di pa ako tapos kumain. Huwag ka na kumain. Nayayamutan ko sa'yo. Mahal naman eh. Nang matapos ang kurso na kinuha ni Rizalyn sa baking, namasukan siya bilang trainee sa bake shop ng kaibigan niya para makaipon siya ng panimula sa plano niyang negosyo. At hindi po siya nagpapigil kahit na sinabi kong handa ko siyang bigyan ng puhunan. Ilang beses ko siyang kinumbinse kasi hindi maganda ang kutob ko, Papa Dudut. Ewan ko kung saan ang galing yung pakiramdam na yon, pero sa huli, pinagbigyan ko rin si Rizalyn sa gusto niyang mangyari. Dahil sa bago niyang trabaho na 6 na araw sa isang linggo ang pasok, lalo kaming nagkalayo ng loob. Lalo siyang nawala ng oras sa akin at sa relasyon namin, bagay na kinakalungkot ko. At kahit na anong pilit kong unawain tulad ng madalas kong ginagawa, nauwi po sa away ang pagsasabi ko ng nararamdaman ko sa live-in partner ko. Madalas sinasabihan niya akong isip bata kasi daig ko pa raw ang alagaing sanggol sa pagiging clingy ko sa kanya. Na OA raw ako, na matanda na ako para pagtapunan ng atensyon at kung ano-ano pang masasakit na salita na hindi ko inaasahang masasabi niya, Papa Dudut. Pero nagbago po ang lahat ng isang araw ay nadatnang ko sa bahay na balisa si Rizalyn pag uwi ko galing sa opisina. Mahal, kapag ba nakagawa ako ng kasalanan sa'yo, mapapatawad mo pa ako? Anong klaseng kasalanan? Basta, sagutin mo na lang kasi. Oo, pero ano nga kasi yun? May ginawa ka na ba? Siyempre wala. Ay, nagtatanong lang. May plano ka bang gawin? Wala. Baliw ka ba? Nagtatanong lang din ako, mahal. Huwag ka magalit. Hindi ako galit. Okay, pero may problema ka ba? Kasi mukha kang malungkot eh. Pagod lang ako sa work. Hindi pala talaga biro yung magtrabaho uli matapos kong masanay sa bahay natin ng 2 taon. Sa tono mo, parang ibang klase yung pagod mo ah. Anong ibig mong sabihin? Kasi dati naman ganadong-ganado ka. Oo, nakakapagod pero lagi ka pa rin masaya. Pero ngayon, parang may kakaiba. Ay, gusto ko nang umalis sa pinagtatrabahuhan ko, Aiki. Bakit? May nangyari ba? Feeling ko ayaw sa akin ng mga kasama ko dun eh. Lagi nila akong pinagbubulungan, tapos kung makatingin sila sa akin, kala mo kung sino. Sinubukan kong wag pansinin kasi baka inggit lang sila sa beauty ko, kaso nakakasawa rin pala. Paglalabas sila, di nila ako sinasama. Tapos pag may celebration sila, katulad nung nakaraan, may pa-surprise sila sa boss namin. Etsapuera ako. Para tuloy akong eng-eng dun sa kitchen habang takang-taka kung ano yung pinaghahandaan nila. Sinubukan mo na ba silang kausapin? Kung usap lang, matagal ko nang ginawa. Todo-todo pa pakikisama ko sa mga yon. Nung isang linggo, pinagluto ko pa ng afritadang manok yung isa naming kasamahan na nag-birthday. Nagpaparinig kasi siya na paborito niya yon. Tapos nung nalaman niyang galing sa akin, aba, hindi kinain. Pero tinanggap at nagpasalamat. Akala mo kung sinong anghel pero daig pa si Satanas pagtalikod.
Paano mo nalamang hindi kinain? Narinig ko, malamang. Nagchichismisan sila nung break time na pinakain na lang daw niya sa mga aso yung ulam na bigay ko. Ang kapal, di ba? Mahal-mahal ng kilo ng manok plus mga ingredients. Isama mo pa yung pagod ko tapos gaganunin lang niya. Minsan parang gusto ko na lang magkunwaring sinasapian ng masamang espiritu para may excuse akong masakal yung gagang yun eh. Nakakaloka kasi. Mahal, mali naman yung iniisip mo. Baka isumbong ka pa sa boss. Pero mali rin naman yung ginawa niya. Pinaghirapan ko yon, regalo ko nga yun sa kanya tapos... Ay, makarma sana siya sa ginawa niya, mahal. Ayoko na talaga. Pagod na ako sa kanila. Rizalyn, kung pagod ka na, tama nga siguro desisyon mo na umalis na lang doon. Dito ka na lang sa atin mag-bake, tapos ibenta mo online. Uso naman yun eh. Kikita ka pa rin naman. At least ikaw ang boss. Wala kang kailangan pakisamahan na tauhan. Pero matrabaho yun. At wala pa akong tiwala sa kakayahan ko, mahal. Pwede ka naman mag-practice hanggang maging confident ka na sa product mo. I-apply mo yung napag-aralan mo. Palagay mo kaya ko? Oo naman. Naniniwala ako na kaya mo. Ikaw pa ba? Thank you sa pagtitiwala, mahal. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka sa tabi ko. Kaya ako nandito para samahan at damayan ka sa mga pinagdadaanan mo, mahal. Kaya huwag ka nang matakot. Ako na bahala sa'yo. Kasi partner tayo, di ba? Oo. Tapos mahal na mahal din kita. Mahal din kita, Aiki. Salamat. Walang anuman. Basta huwag ka nang malungkot. Hindi pa rin malinaw sa akin kung saan nanggagaling yung labis na pag-alala ni Rizalyn. Pero mas nanaig po yung pakiramdam na i-comfort siya, Papa Dudut. Gusto kong mawala yung kung anumang takot na nararamdaman niya. At lagi niyang isipin na kasama niya ako, Papa Dudut. Hindi siya mag-iisa na harapin ang mga bagay na yon dahil nasa tabi niya ako bilang partner niya, Papa Dudut. Kung tatanungin ninyo ako kung ano ang isang bagay na kinakatakot ko ng mga panahong yon, walang iba kundi yung bumalik ang depresyon niya. Simula ng gabing yon ay kapansin-pansin na mas nagiging affectionate na sa akin si Rizalyn. Naging mas malambing siya. Naging mas maalaga sa akin at maasikaso. Nakikipagsiping na rin siya sa akin, Papa Dudut. Dati kasi halos ayaw na niya akong katabi sa kama. Napapatanong nga ako noon kung may nagawa ba akong mali para tratuhin niya ako ng ganon, pero sabi niya ay wala naman daw. Opo, nanlamig sa akin ang live-in partner ko. Hindi ko maramdaman ang presensya niya at natakot ako na baka maghiwalay na kami. Kaya nang bumalik yung dating Rizalyn na sweet at affectionate, ay natuwa po talaga ako ng husto. Lumipas po ang ilang linggo, sinurpresa po ako ni Rizalyn nang sabihin niyang siya ay nagdadalang tao, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Napakasaya ko po nang malaman kong buntis si Rizalyn, Papa Dudut. Siyempre magkakaanak na kami at lalaki na ang aming pamilya. Bagaman biglaan, hindi po unwanted ang baby namin. Nasabi ko po na biglaan kasi aminado ako na hindi ko pa masyadong napaglalaanan ng ipon ng pagbubuntis ng live-in partner ko. Kaya ang perang ginamit namin panggasto sa mga check-up niya ay yung ipon kong kapital para sa plano kong pagtatayo ng barbershop. Wala naman pong kaso sa akin kasi sa anak ko naman mapupunta yung perang iniipon ko. Naisip ko na lamang na baka hindi po talaga para sa akin ang pagnenegosyo. Kaya lalo ako nagsikap sa pagtatrabaho upang madagdagan ng savings namin at tuluyang mapaghandaan ang pagdating ng aming baby. Lumipas ang 9 na buwan, matagumpay na naisilang ni Rizalyn ang healthy baby boy namin via cesarean section. Medyo malaki ang ginastos namin pero worth it naman po kasi ligtas at buhay ang aming anak. Pero aaminin ko na wala akong lukso ng dugo na nararamdaman sa batang dinala ni Rizalyn ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero masaya naman ako nang unang beses na makita ko yung baby pero parang wala sa loob kong mapalapit sa kanya.
Bukod doon, habang tumatagal ay hindi na lamang ako ang nakakakita ng pagkakaiba namin ng anak ko. Ang ibig kong sabihin ay minsang natanong sa akin ng mama ko kung ako raw ba talaga ang tatay ng baby namin ni Rizalyn kasi hindi ko kamukha. Maputi po ang bata, pareho kaming moreno ng live-in partner ko. May pagkamatangos din ang ilong ng anak ko at sakto lang naman po yung sa amin ng mama niya. Marami pa pong kaibahan na hindi ko na lamang sasabihin para sa maprotektahan ang bata papadudot. Uy, nag-reply na rin siya. Mahal? Mahal, umiiyak si baby. Mahal, ikaw na lang muna magpatahan kay baby. May ginagawa ako. Ay, naku anak, huwag ka na muna umiyak. Nakakarindi na kasi. Oh, baby, tahan na. Nandito na si Papa. Halika, buhatin kita para di ka na umiyak. Oh, tahan na anak. Ay, mahal. Nagse-cellphone ka lang pala. Akala ko kung anong pinagkakaabalahan mo. Ano bang gusto mong palabasin? Wala. Punto ko lang, pwede mo naman ibaba sandali ang cellphone mo para patahanin si baby. Busy nga ako, di ba? Saka nandyan ka na, iuutos mo pa sa akin. Uy! Mahal? Ay, Rizalyn! lintik! Ano ba yung Nike? Kanina pa kita tinatawag, pero kulang na lang, dumikit yung mata mo sa cellphone mo. Tsaka sino ba yung kachat mo, ha? Lapad ng ngiti mo abot tenga. Bakit ba ang dami mong tanong? Saka wala ka na doon. Anong wala na ako doon? May karapatan akong malaman kung sino yung ungas na nagpapangiti sa'yo. Naririnig mo ba yung sarili mo? Masyado kang praning. Sinong hindi mapapraning? Anong malay ko kung may ibang lalaki ka na pala na kinakausap dyan? Ay, anak ng sarsyadong isda naman, Aiki. Gusto mo makita tong kausap ko? Oh, eto. Ayan, si mama ko kachat ko. May kinukwento siyang nakakatawa kaya nakangiti ako. Ano, kontento ka na ba? Panatag ka na ba? Sorry na mahal. Akala ko kasi kung sinong lalaki. Yan ang hirap sa'yo Masyado kang seloso na wala sa lugar. Hindi ako seloso. Hindi mo mukha mo. Yung kaklase ko nga dati na boss ko rin sa pinapasukan kong bake shop pinagseselosan mo Tapos sasabihin mo sa akin na hindi ka seloso? Kung hindi, ano lang? Praning? Tama nga ako, masyado kang praning. Hindi mo ako masisisi. Tumigil ka. Dami mo pang satsat, yun na rin yon. Ay, anak, tahan na. Hindi kami nag-aaway ng mama mo. Hindi raw. Kung nakakaintindi lang sana yung bata, malalaman niya na pinagbibintangan mo ko. Mahal, hindi ganun ang punto ko. Huwag mo nga akong tawaging mahal pagkatapos mong palabasin na malandi ako. Ay, nak, tahan na sabi. Akin na nga yung anak ko. Hindi ka marunong magpatahan, palibasa hindi mo naman anak. Ha? Anong sinabi mo? Wala. Akin na sabi yung anak ko. Papadudot, narinig ko po ang narinig ko. Hindi lang ako makapaniwala pero naisip kong baka frustrated lang si Rizalyn kaya nasabi niyang hindi ko anak ang batang tinuring kong kadugo. Pero aaminin ko na nakadagdag po yun sa pagdududa ko tungkol sa kung anak ko ba talaga ang baby na dinala niya sa kanyang tiyan ng 9 na buwan. Habang lumalaki kasi ang bata ay mas nakikita ko ang pagkakaiba namin. Lalo na sa pisikal na itsura. Nalungkot po ako ng husto kasi napamahal na ako sa kanya at tinuring siyang kadugo ko. Pero ang hindi ko po lubos maisip ay paano ko matatanggap na nagloko si Rizalyn sakaling ngang mapatunayan na hindi ako ang tatay ng anak namin. Pero yung isipin na yon ay nanganak pa ng mga bagong problema sa pagsasama namin ni Rizalyn. Lalo na nung napansin kong panay ang pag-alis niya ng bahay para lumabas. Tapos late na siyang umuuwi at minsan ay nakakainom pa papadudot. Ang masahol dito ay sinasama niya ang anak namin sa kung saang lugar na pinupuntahan niya nang hindi nagpapaalam sa akin. Hindi po ako bayolenteng lalaki, pinalaki akong mahinahon ng mama ko. Mapagmahal at mapagpatawad, alam yon ng live-in partner ko.
Kaya siguro ginamit niya ang mga katangiang yon para abusuhin at sagarin ang pasensya ko, Papa Dudut. Isang araw nangyari ang kinakatakutan nang may kumpirmahin sa akin si Rizalin. Bagay na sa hinagap ay hindi ko akalaing magkakatotoo. Anong sabi mo? Nakikipaghiwalay ka na? Oo, gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo kasi hindi na kita mahal. Bakit? Paano nangyari yun, Rizalin? Kasi hindi ko alam. Basta nagising na lang ako isang umaga na wala na yung pakiramdam ng pagmamahal na yun sa'yo. Hindi ko na mahanap, kaya sorry, ayoko na. May nagawa ba ako? Sabihin mo. Kasi kung meron, handa naman akong ayusin para hindi masira yung pamilya natin. Wala kang nagawa, okay? Ako yung may problema kasi... Basta, hindi ko na talaga maramdaman yung pagmamahal ko sa'yo. Ayoko naman maging unfair at makisama pa sa'yo tapos ganun lang din pala. Pwede ba? Huwag mo na nga akong gawing tanga. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam kong may ibang lalaki ka na. Yun yung lagi mong ka-text at katawagan sa cellphone tuwing hating gabi kasi akala mo malalim na tulog ko. Yun din yung lagi mong kinikita kasama pa talaga anak natin. Di ba? Sabihin mo! Ay, naman. Huwag mo na akong pilitin kasi pag ginawa mo yun, mas masasaktan ka pa. Wow! Concerned ka ba talaga sa akin o ano? Ewan ko sa'yo. Pinapadali ko na nga yung sitwasyon, gusto mo lagi madrama. Ano ka, nasa teleserye? Tunay na buhay to, ipapaalala ko lang sa'yo. Sagutin mo na lang kasi yung mga tanong ko. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Bahala ka sa buhay mo, pero kung gusto mo talagang saktan ng husto sarili mo, sige, tama ka. Meron na nga akong iba, at yung lalaking pinagseselosan mo nung una, yung kaklase ko at dating boss sa bake shop, siya na yung bagong mahal ko, Aiki. Ano? Ibig sabihin tama ako na may relasyon nga kayo? Tama ako na pinagselosan ko siya kasi iniibutan niyo ako sa ulo! Kung makapagsalita ka naman, akala mo asawa mo ko? Remind lang kita na hindi tayo kasal. Wala tayong pinanghahawakang kasulatan o papeles para umakto ka ng ganyan. Napaka-OA mo. Hindi mo ako pag-aari, hoy. Pero live-in partner kita at may anak tayo. May karapatan pa rin ako magalit sa inyo. Hindi mo anak ang baby na niluwal ko, Aiki. Hindi ka ba nakakahalata? Hindi kayo magkamuka. Ni hindi rin kayo magkakulay. Tiso yung anak ko tapos ikaw. Basta. Ano pinagsasabi mo? Paano hindi ko anak yung anak natin? May nangyari sa atin noon. Nabuntis kita. May nangyari sa atin pero matagal na rin may nangyayari sa amin ng ama ng baby ko. Malamang siya yung nakabuntis sa akin. Pinaako ko lang sa'yo kasi natakot ako nung malaman kong nagdadalang tao ako at hindi niya ako pananagutan. Pero nung pinanganak ko na yung anak namin at nakita niya yung picture ng baby, bigla siyang nagbago. Sabi niya sa akin, gusto niya maging tatay ng anak niya. Sino ko para ipagkait yun sa kanila? Sige nga. Wow! Sa lagay ako pa pala kontrabida sa inyo? Ayos ka rin, no? Niloko mo na nga ako, iniputan sa ulo, nagsinungaling ng husto, pinaako mo sa akin yung anak na hindi ko kadugo, tapos pinalalabas mo pa na ako yung may kasalanan dito? At cargo di konsensya ko pa kung hindi kita hihiwalayin para makapagsama na kayo ng demonyo mong kabit? Teka, huwag mong sabihin na yung hudas na yun ang tatay ng anak natin! Huwag mo nang tawaging anak mo yung hindi naman sa'yo. Masyado mong inaangkin, hindi mo naman kamuka. Kahit ipa-DNA mo pa. Pero mag-aaksaya ka lang ng malaking pera kasi mapapahiya ka lang sa resulta. Sagutin mo yung tinatanong ko, Rizalin! Oo, siya nga. Masaya ka na? Ang sama mo! Paano nyo nagawa sa akin to? Sorry, okay? Hindi namin sinasadya. Nung una, business lang pinag-uusapan namin tapos nauwi sa ibang business. Sabi niya gusto niya akong kasosyo pero iba pala ibig sabihin nun. Lumayas ka na sa harapan ko! Umalis na kayo ng baby mo! Kasi ayoko na kayong makita sa pamamahay ko! Kapal na mukha mong babae ka. Ikaw na nga yung nakagawa ng kasalanan. Ikaw pa yung mukhang biktima. Di ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob pero sana hindi ka karmahin sa ginawa mo. Umalis po si Rizalin kasama ang anak na hindi ko naman kadugo ng araw na yon.
Naiwan po akong broken-hearted at luhaan sa inuupahan namin. Kulang na lang ay kunin ko ang kutsilyo sa kusina at gilitan ang aking lieg. Pero mabuti na lang dahil wala na akong lakas mula sa matinding paghagulhol. Nung araw na yon din ay tinawagan ko si mama at dali-dali niya akong pinuntahan. Para po kong batang umiiyak sa bisig ng nanay ko habang nagsusumbong sa kanya, Papa Dudut. Tulad ng inaasahan ay nagalit po ang buong pamilya ko kay Rizalyn. Pero ako na ang may sabi sa kanila na hayaan na lang ang dati kong live-in partner. Nakisama po si Rizalyn sa tatay ng anak niya at sa huling balita ko ay nagkahiwalay din sila. Tapos ay nagkaroon ng malubhang karamdaman ng dati kong live-in partner dahilan para ikamatay niya. Napakasakit po ng ginawa sa akin ni Rizalyn. At bagaman masakit na nawala na siya sa mundong ito, ay hindi ko pa rin siya magawang patawarin. Hindi niya po yun deserve, Papa Dudut, kasi hindi lang siya nagloko. Pinagmukha niya pa akong kawawa. Inapakan niya yung pride ko at pagkalalaki dahil sa nangyari. Ni hindi ko maisip kung paano niya yon naatim o kung nagagawa pa bang makatulog niya ng mahimbing sa gabi pagkatapos ng lahat noon. Hindi ko po alam ang kasagutan sa mga tanong ko at pinagpapasa Diyos ko na lamang ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Umuwi rin muna ako sa bahay namin para makasama ang pamilya ko. Malaki po ang naitulong nila para unti-unti ay maging okay ako, Papa Dudut. Hindi madaling mag-move on sa relasyon namin ni Rizalyn. Minahal ko siya, tinuring na parang mundo ko. Inilaan ang sarili ko sa kanya at bumuo ng mga pangarap na kasama siya. Pero lahat ng yon ay nawala. Gumuho na lang bigla at naiwan ako mag-isa, nasasaktan at pariwara. Akala ko ay hindi na ako makakausad pero lahat ng bagay, ultimo, matinding sakit at pagdurusa na pinagdadaanan natin ay merong katapusan. Sa kasalukuyan ay inaabala ko po ang sarili ko sa barbershop business ko, Papa Dudut. Single pa rin po ako at wala pang planong makipagrelasyon pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko. Proud at masaya po ako kasi sa wakas ay natupad ko na rin yung matagal ko ng pangarap. Magaan din ang loob ko dahil napapaligiran ako ng mga taong suportado ako at hindi ako hinihila pababa. Marami akong napagtanto sa buhay. Isa na doon yung inaalis ng Diyos. Ang mga taong hindi mabuti sa atin para matupad natin yung mga bagay na inilalaan niya sa atin. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay ko. Gusto ko lamang samantalahin ang pagkakataon para sabihing number 1 sa puso ko ang programa ninyong Barangay Love Stories. God bless po sa inyong istasyon at sa mga kabarangay natin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aiki. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Fiam. 40 years old na sa kasalukuyan. Panganay ako at nag-iisang babae sa aming 5 magkakapatid. Marami na po akong pinasukang trabaho pero kung hindi nag-resign ay natatanggal naman po ako dahil palagi po akong nakukursunadahan ng mga nagiging amo ko. Hindi naman po ako kagandahan. Ako po yung masasabing sakto lang pagdating sa itsura. Pero dahil maputi ako at magandang hubog ng katawan ay palagi ako napapansin kahit saan ako magtrabaho. Hanggang second year college lang po ang natapos ko, Papa Dudut. Kaya hindi ako qualified sa gusto kong trabaho. Gustong gusto ko po kasi noon na magtrabaho sa opisina. Nagsimula po ako sa pagiging kasambahay, tindera hanggang sa matanggap ako bilang cashier. Napilitan naman akong mag-resign sa huling trabaho ko nang maging dahilan ako ng pag-aaway ng manager namin at ng boyfriend nito na katrabaho rin namin. Wala naman akong kasalanan doon dahil umiiwas talaga ako sa mga lalaki pero silang lumalapit at nangungulit sa akin, Papa Dudut. Kaya madalas akong napapahamak. Hanggang sa naisip kong maghanap na lamang ng malilipatan. Ang kaso ay hindi po ako kaagad nakahanap ng malilipatan kaya pansamantala muna akong nagtinda ng street foods para may mapagkunan pa rin kami ng panggastos. Nasa kalahatian na po noon ang taon nang maisipan kong maghanap muli ng trabaho. Nung nag-aasikaso na ako ng requirements ay nakalimutan ko namang magdala ng ballpen.
At noong police clearance na ang kukunin ko ay may nakasabay akong lalaki. Siya'y nagpahiram sa akin. Aaminin ko na may dating ang lalaking yon. Ang kaso'y hindi ako naroon para makipaglandian ng araw na yon. Kaya naman matapos kong ibalik ang ballpen niya ay hindi na ulit kami nagkita pa. Natanggap ako bilang cashier sa isang supermarket, Papa Dudut, at hindi ko nga po akalain na doon ko pa ulit makikita ang lalaking tinutukoy ko. Uy, pamilyar ka. Parang nakita na tayo. Ballpen! Hindi ballpen ang pangalan ko. Hindi. Ibig kong sabihin, ikaw yung nagpahiram ng ballpen sa akin nung kumukuha ako ng police clearance. Buti hindi mo ako nakalimutan. Akalain mo yun? Liit ng mundo, no? Sino ba naman mag-aakala na magiging magkatrabaho pala tayo? Oo nga eh. Ako nga pala si Fiang. Nickname ko lang to ha. Sabi kasi nila masyado raw makaluma yung pangalan ko kaya mas okay na yung Fiang. Cute nga ng pangalan mo eh. Parang ikaw. Ikaw kakikilala lang natin, ang bobola ka na. Ay teka, hindi mo pa sinasabi pangalan mo. Miguelito real name ko pero mix na lang for short din. Nice meeting you nga pala, Fiang. Cute mo. Sexy pa. Ikaw iniskan mo yata ako bago mo pa ako nilapitan eh. Sana sinabi mo para nakipaglaban ako sa'yo ng titigan. Wow, palaban ka ha? Gusto ko yan. Uy, joke lang yun! Walang joke-joke sa akin. Wala ka ng lusot. Gagawin natin yung titigan challenge na gusto mo. Pero hindi dito. Saka na lang yan. Ilang taon ka na nga pala? 35 na ako. Ikaw? Mas bata lang ako sa'yo ng 3 taon. Pwede. Ha? Ano pwede? Pwede ka ng ligawan. Sino namang manliligaw sa akin eh? Hindi naman ako kagandahan, no? Para sa akin, maganda ka. Tsaka, hindi ako maniniwala kung sasabihin mo sa akin na hindi ka pa nagkaka-boyfriend. Hindi pa nga. So, virgin ka pa? Hoy, bakit mo ba tinatanong yan? Joke lang, to naman. Sorry na. Ganito ka rin ba sa mga babaeng bago mo palang nakikilala? Hindi naman. Parang sa'yo pa nga lang eh. Nakakatuwa ka kasi. Talaga ba? Oo, kaya para mas mahaba yung kwentuhan natin, invite kita mamaya. Kung okay lang sa'yo. Okay lang naman, pero saan ba tayo pupunta? Sa hotel. Agad-agad? Joke lang. Pero pwede rin naman kung gusto mo. Ayos ka! Kakikilala pa lang natin eh. Ayan na, nagsungit na. Sorry na kasi. Biro lang naman yun eh. Hindi na mauulit, promise. Sige na, okay na yon. Pero saan ba kasi tayo pupunta? Di mo na lang kasi sagutin ng maayos eh. O sige na, eto na. May bagong bukas kasi na cafe, malapit lang dito. Gusto ko sanang puntahan kaso wala pa ako naiisip na isama. Sakto naman na nagkita tayo rito. Kaya ikaw na yung naisip ko. Para makapagkwentuhan na rin tayo. Game! Sama ako! Sige ha. Pag-out natin mamaya, punta tayo. Okay, sige. Pero teka, libre mo ba? Oo naman, libre ko. Kaya huwag mo nang isipin yung gagastusin. Ang kailangan mo lang isipin, kung tatagal kang kumain habang tinititigan kita. Hoy, para kang sira! Seryoso ko. Doon natin gagawin yung challenge. Gagawin mo rin yung sa akin, syempre. At kung sino matalo, siya naman yung taya sa susunod na labas natin. Ay, wow! May susunod pa? Kung papayag ka ulit na sumama sa akin. Sus! Kahit nga iuwi mo pa ako eh. Char! Mukhang napapasarap yung kwentuhan yung dalawa. Walang trabaho, mga ma'am, sir? Si Jelly talaga oh. Eto na, babalik na ako sa trabaho ko. Piang, mamaya ah. Oo, sige, usap na lang tayo ulit mamaya. Naku, Ate Jelly, sorry ha. Napakwento lang ako saglit kasi hindi ko akalain na magiging magkatrabaho pala kami ni Migs. Bakit? Magkakilala na ba kayo dati pa? Hindi naman, pero kasi siya yung nagpahiram sa akin ng ballpen nung nag-aasikaso ako ng requirements. Ganon? O, di kumalma ka. Nagbibiro lang ako kanina. Pasensya ka na, ha?
Ganito lang talaga ako sa mga bago. Pero si Migs, nauna ko na siyang nakausap at nakakwentuhan kanina. Kinabahan naman ako sa'yo, ate. Kala ko susumbong mo na kami. Hindi ako ganun, no? O siya, sige na, magtrabaho na tayo. Baka tayo naman yung maisumbong. Papa Dudut, hindi ko maialis ang tingin ko noon kay Migs dahil nakakaakit naman talaga siya. Hindi naman siya yung tipong sobrang gwapo pero malakas ang apil niya sa mga babae. Matangkad siya at mukhang palagi ring nagwo-workout. Kahit yung boses niya, ang sarap pakinggan. Kaya parang gusto ko na lamang siyang titigan, maghapon at pakinggan yung mga kinukwento niya. Kahit siguro tungkol sa mga langgam yung pag-uusapan namin, ay magiging interesado pa rin ako dahil sa boses ni Migs. Kahit na ilang araw pa lang ang nakakalipas mula nang magkakilala kami, ay nagkagaana na kaagad kami ng loob. Madalas kaming nag-uusap tuwing break namin at nagtatawanan at nagbibiruan pa kahit oras ng trabaho. Minsan ay hindi na rin kami naiiwasang tuksuhin ang mga kasamahan namin sa trabaho at kahit mga customer na nakakapansin sa pagtitingin na namin, Papa Dudut. Kahit kasi ako at cashier kasi ako at bagger naman siya. Kaya may mga pagkakataon talaga na nag-uusap kami kahit oras ng trabaho. Habang tumatagal noon ay mas lalo pa kaming nagiging malapit sa isa't isa. Minsan ay sabay kaming lumalabas dahil nagkakayayaan pa kaming kumain ng tusok-tusok o kaya ay maglakad-lakad muna bago umuwi. Nung unang sweldo naman namin, Papa Dudut, ay doon na nagsimulang lumalim ang namamagitan sa amin ni Migs nang magkayayaan kaming mag-inuman, Papa Dudut. Pogi ni Migs, no? Oo nga eh. Titig pa lang nakakapanghina na. Bet mo? Oo. Mukhang bet ka rin eh. Ibang makatitig. So, kumusta naman? Nasa anong stage na kayo? Parang MU, ganun. MU? Oo. Obvious naman sa amin na gusto namin yung isa't isa. Madalas kaming lumalabas na kami lang dalawa. Yung mga usapan nga namin lumalampas na sa mga topic na pinag-uusapan lang ng magkaibigan, no? Bakit? Anong usapan ba yan? Tungkol sa mga experience namin. Mga spicy topic, ganon? Parang ganun na nga. Sus, pahiya-hiya ka pa dyan. Kung nakarating na kayo sa ganung usapan, hindi malabo na mag-aya na yun sa hotel. Pero ang tanong, handa ka ba ron kung sakali? Makatanong ka naman dyan. Ayoko munang isipin yan. Pero paano nga kung mangyari? Mangyari yung ano? Migs! Nandiyan ka na pala. Kanina ka pa ba? Di naman. Hindi ko nga maintindihan yung pinag-uusapan nyo eh. Ano bang topic? Ikaw, Ibig niyang sabihin, ikaw naman yung magbibigay ng topic. Girl talk kasi kanina. Kaya hindi ka makaka-relate. Ganun ba? Pero anong oras na oh? Kung magkukwentuhan pa tayo, baka hindi na tayo makauwi nito. sa bagay, ako uuwi talaga ako. Kayo, may balak pa ba kayong puntahan? Wala na akong pupuntahan. Maliban na lang kung papayag si Fiang na ihatid ko siya pa uwi. Uuwi nga ba talaga? Naku, baka mamaya dumaan pa kayo sa ano, ha? Ay nako, Ate Jelly ha, walang ganun no. Masyado kang advance mag-isip, Jelly. Sa susunod pa yun. Uy, ikalma mo yan, Mix. Kakakilala nyo pa lang. Nagjo-joke lang naman ako. Saka wala namang mangyayari kung hindi namin parehong gusto yun. Tama na yung usapan na yan, uwi na ako. Atid na kita. Sana all ihahatid. Ay nako, Ate Jelly, magpasundo ka na sa asawa mo. Paano? Mauna na kami. Kita na lang tayo ulit sa trabaho. Oo na, ingat kayo ha. Fiang, diretso sa bahay. Ikalma mo yung kuting mo. Si Ate Jelly talaga. Saan nga pala kita ihahatid? Sasakayan na lang ng jeep, okay na ako doon. Nasa tabing kalsada lang naman yung bahay namin, kaya hindi ko na kailangan maglakad ng malayo. Sure ka? Oo naman. Kumusta nga pala pakiramdam mo? Hindi ba sumasakit ang ulo mo? Bakang nakarami ka kanina eh. Di naman. Ikaw nga yung naalala ko, kaya gusto ko tayong hatid pa uwi. Ako pa talaga ha. Okay na okay kaya ako. Okay, sabi mo eh. Pero, ayaw mo ba talagang magpahatid hanggang sa bahay nyo?
Hindi naman sa ayaw. Sa tapat lang ng bahay namin yung bababaan ko, kaya baka maabala lang kita. Tsaka isa pa, magkaiba tayo ng ruta. O sige, pero chat mo ako pag nakauwi ka na. Oo naman, i-chat kita. Kung gusto mo ako pa una magme-message sa'yo bukas ng umaga. Talaga? Gusto ko yan. Medyo malayo pala dito yung sakayan ng jeep, no? Baka pagdating natin doon, tanggal na yung kalasingan natin. Ako naman, parang lalong nalalasing kapag naririnig ko yung tawa mo. Sarap pakinggan eh. Ay nako, binobola mo na naman ako. Hindi totoo kaya yun. Baka nga mapanaginipan pa kita mamaya. Ay, ang saya nun. Ang landi mo, umuwi na nga tayo. Papa Dudut, kahit nasa biyahe na ako noon, pauwi ay panay pa ang chat ni Migs kung nasaan ako. Kaya nang makarating ako sa amin ay agad ko ring ipinaalam sa kanya. Halos ganon na kami sa araw-araw. Ina-update namin ang isa't isa para parang kami na talaga. Ramdam ko na gusto ako ni Migs pero wala naman siyang sinasabi tungkol doon. Hindi namin napag-uusapan ang feelings namin para sa isa't isa. Minsan, Papa Dudut, chinichika ko ni Ate Jelly. Tanong siya ng tanong kung umamin na raw ba sa akin si Migs o kung may nakwento ito sa akin tungkol sa past relationship. Hindi naman ako nag-iisip ng kung ano sa mga tinatanong niya kasi sa totoo lang ay wala naman akong pakialam sa past relationships ni Migs. Kung magkakaaminan na kami, mas mahalaga na sa akin kung ano yung meron kaming dalawa. Habang tumatagal nga po kasi noon ay palalim ng palalim yung ugnayan namin. Kumbaga label na lamang ang kulang para masabing in a relationship na kami ni Migs. Pero isang araw, Papa Dudut, pagpasok ko noon sa trabaho ay aksidente kong narinig ang pag-uusap ni na Migs at nung katrabaho namin na bagger din sa supermarket. Inaaya siya nito na mag-basketball sa darating na Sabado. Pero tumanggi po noon si Migs at hindi ko nga po inaasahan ang sinabi niyang dahilan. Hindi raw siya makakasama dahil bibisita siya sa anak niya. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig sa mga nalaman ko at na-realize ko rin na yun yung malaking iniisip kong may pag-asa kaming dalawa ay hindi pala mangyayari. Sapagkat malabong mangyari yon dahil sa sitwasyon na meron siya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagulat ako sa nalaman kong may anak pala si Migs. Hindi ko naman siya masisisi dahil hindi naman ako nagtanong. Hindi ko nga rin maalala kung naitanong ko ba sa kanya kung may girlfriend na ba siya o asawa. Basta sumabay na lamang ako sa agos hanggang sa naging close kaming dalawa. Napaiyak na lamang ako noong nalaman ko yon dahil alam ko sa sarili ko na malalim na ang nararamdaman ko para kay Migs ng mga panahong yon. At mahirap na para sa akin na layuan o iwasan siya. Dahil sa nalaman ko, Papa Dudut, kahit mahirap ay sinubukan ko nang iwasan si Migs. Nakikipag-usap naman ako sa kanya pero hindi kagaya ng dati na palagi kaming nagtatawanan. Kung hindi para sa trabaho ay hindi ako yung mauuna na magsalita, Papa Dudut. Hindi na rin ako sumasama tuwing nag-aaya siyang lumabas. Nagdadahilan na lamang ako na may importanteng asikasuhin o di kaya ay masama ang aking pakiramdam. Hanggang sa napansin na rin yon ni Ate Jelly. Kinausap niya ako at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ko naman sa kanya ang katotohanan at hindi na siya nagulat doon. Pero ang pinagtataka ko ay parang may gustong sabihin sa akin si Ate Jelly na hindi niya masabi-sabi. Lumipas ang 2 linggo na iniwasan ko pa rin si Migs. Batid ko na medyo nakakahalata na siya. Pero hindi ko na lamang yon pinansin. Kung aasa pa kasi ako sa kanya ay siguradong masasaktan lamang ako sa huli. Pero kahit panindigan ko ang pag-iwas sa kanya, may mga pagkakataon pa rin talaga na ginagamit niya para magkalapit kami ulit, Papa Dudut. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ako magpapakatanga. Pero parang kinain ko rin ang mga sinabi ko noong mas
malala pa ang mga nangyari. Nagkayayaan ulit kaming uminom noong sweldo na namin at inaasahan ko nang sasama rin si Migs. At doon na nga po kami nakapag-usap ng masinsinan, Papa Dudut. Fiang, sandali! Ihatid kita ulit sa sakayan ng jeep. Wag na. Hindi na kailangan. Kaya ko naman maglakad mag-isa. Galit ka ba? Parang iniiwasan mo ako eh. May nagawa ba ako masama? Wala. Eh bakit tayo mo ako kausapin ng maayos? Bakit ba ang kulit mo? Ihahatid na kita. Lasing ka na eh. Baka kumapano ko pa sa daan. Ano bang pakialam mo? Ano bang problema? Bakit ka nagagalit sa akin? Wag mo na nga ako sundan. Nakakairita yung pagmumukha mo eh. Sabihin mo kasi sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Nagtatawanan lang tayo kanina tapos ngayon ayaw mo na naman akong kausapin. At bakit kita kakausapin, ha? Sinungaling ka? Ano? Paano naman ako naging sinungaling? Huwag ka nang magmaang-maangan. Alam kong alam mo kung ano yung sinasabi ko. Manguhula na ba ako ngayon? Kaya nga ako nagtatanong sa'yo eh. Kasi hindi ko alam kung bakit ka nagagalit sa akin, di ba? May hindi ka sinabi sa akin. Ano ba yun? Sabihin mo naman sa akin. Hindi mo sinabi na may anak ka na pala. Paano mo nalaman? Narinig ko kayo ng katrabaho natin. Inaaya ka niyang mag-basketball pero sabi mo, bibisitahin mo yung anak mo. Ibig sabihin, may asawa ka na. Oo, pero hindi naman kami nagsasama. Matagal na kaming hiwalay. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin yon? Kahit man lang sana tungkol dun sa anak mo. Pasensya ka na kung hindi ko nasabi sa'yo. Pero wala naman akong balak isikreto yon. Nauna mo lang malaman, kaya sorry. Huwag ka na magalit. Babawi na lang ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan bumawi eh. Hindi naman tayo, di ba? Huwag ka na magtampo. Please? Sa tingin mo, tampo lang tong nararamdaman ko? Nagmumukha na akong tanga, Migs. Ang ganda na nung pinapakita mo sa akin eh. Lahat ng ginagawa mo is special para sa akin. Akala ko special na ako sa'yo, pero wala eh. Asang-asa lang ako pero nakakagago yung hindi mo pagsasabi sa akin na may asawa at anak ka na. So anong balak mong gawin sa akin, ha? Balak mo pa akong gawing kabit? Hindi naman sa ganun. Sabi ko nga, di ba, hindi na kami nagsasama. Hindi kami okay kaya malabo yung sinasabi mo na magiging kabit ka. Hindi ka kabit kaya huwag mong tawagin yung sarili mo ng ganyan. Kasal nga kayo eh! Ano mga kala mo? May special title yung mga kabit para hindi nakakahiyang pakinggan? Alam mo, lasing ka na. Saka na lang natin to pag-usapan kapag okay ka na. Okay ako! Yung meron tayo, yun ang hindi okay! Ang labo-labo kasi eh! Sabihin mo nga sa akin, ano ba tong meron tayo? Puro kalandian lang ba to? May nararamdaman ka na sa akin? Pag-usapan natin to pag hindi ka nalasing. Papadudot, inabutan kami noon ng ulan habang nag-uusap sa gilid ng kalsada. Wala na kaming pakialam pa kung may nakakarinig sa amin ng mga sandaling yon. Alam kong nakainom ako pero alam ko lahat ng mga sinasabi ko kay Migs. Malinaw yon sa alaala ko at sinadya kong sabihin sa kanya mga bagay na yon para makakuha ng sagot pero bigo pa rin ako. Hindi ko pa rin alam kung mahal ba ako ni Migs o trip niya lamang akong landiin noon. Kung ako naman ang tatanungin ay hindi ako mag-aalinlangang sabihin ang totoo kong nararamdaman. Minahal ko na si Migs sa maikling panahon ng pagkakakilala namin sa isa't isa. Gusto ko siya at gusto ko siyang maging boyfriend. Pero paano naman mangyayari yon kung may asawa siya? Kahit saang anggulo tignan ay sabit pa rin ako sa relasyon nila. At ang pinakamasakit doon ay parang tumatanggap lamang ako ng tira-tirang atensyon mula kay Migs. Nang gabing yon, dahil sa pagod at galit na nararamdaman ko kay Migs, ay hindi ko na namalayang nakatulog na pala ako sa mga bisig niya. At nang magising ako, nasa harap na kami ng isang mumurahing hotel. Ewan ko ba, papadudot, pero sumabay na lamang ako sa agos noon. Hindi na ako nagtanong kay Migs kung ano ang ginagawa namin doon. Hindi rin ako umangal ng alalayan niya ako papunta sa isang kwarto
matapos niyang mag-check-in. Papa Dudut. Kamusta pakiramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Oo, ang sakit ng ulo ko. Kung gusto mo, magpahinga ka na muna. Bukas na lang kita ihatid pa uwi. Wala bang maghahanap sa'yo? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Umuwi ka na. Iwan mo na lang ako dito. Kaya ko namang umuwi ng mag-isa bukas. Yan ka na naman eh. Tinataboy mo na naman ako. Kasi hindi ka naman dapat lumalapit sa akin eh. Bakit hindi? Alam kong gusto mo ako. At ganun din yung nararamdaman ko sa'yo. Yan yung gusto mong malaman kanina pa, di ba? Pero sasabihin ko sana sa'yo kapag hindi ka nalasing at ang maintindihan mo yung mga sinasabi ko. Hindi ako lasing. Naiintindihan ko lahat. Talaga? Naiintindihan mo? Hindi mo ako gusto. Kaibigan lang yung tingin mo sa akin at naiintindihan ko yon. Paano kung hindi? Huwag na tayo maglokohan, pwede ba? Doon ka na sa asawa mo. Bakit mo ba ako pinagtatabu yan? Dito ko gusto. Sa tabi mo. Mas gusto kong kasama ka. Hindi mo pa rin bagets yun? Sinasabi mo lang yan kasi nakainom ka. Ano bang pwede kong gawin para maniwala ka? Wala. Hindi ako maniniwala sa'yo kahit na ano pang sabihin mo kaya umalis ka na lang. Gusto kita. Kaya kahit pauwiin mo ako ngayon, hindi kita iiwan mag-isa rito. Hindi kita kayang pabayaan na lang. Ang hirap mo naman kasing paniwalaan eh. Hindi naman ako kagaya ng asawa mo na may pinangahawakan sa'yo. Huwag mo nang isipin yung asawa at anak ko. Hindi nila tayo guguluhin. Ang mahalaga, gusto natin yung isa't isa. Ano namang magugustuhan mo sa akin? Kagaya lang din naman ako ng ibang babae dyan. Mabait ka at masaya kang kasama. Bonus na lang yung sexy ka. Kaya nga nung unang araw natin sa trabaho, napatitig talaga ako sa'yo eh. Talaga? Oo. Bukod sa pamilyar ka nun sa akin, naagaw mo talaga yung atensyon ko kaya kita nilapitan. Okay. Okay? Okay na ano? Okay na. Naniniwala na ako sa'yo. Naniniwala na akong gusto mo ako. Yun naman pala eh. Kung ganun, okay lang ba na dito na tayo magpalipas ng gabi? Promise, bukas na bukas din, ihahatid kita sa inyo. Dito lang tayo matutulog. Sure kang matutulog lang tayo ha? Depende. Anong depende? Depende sa'yo kung gusto mong matulog lang talaga tayo. Pwede rin kasing, alam mo na, malamig ngayon. Oy, ikaw ha? Sinadya mo akong dalhin dito, no? Hindi naman. Nakatulog ka na kasi kanina sa taxi. Hindi ko alam kung saan kita ihahatid. Hindi ko pa naman alam yung address nyo. Kaso, nagising ka na bago tayo bumaba. Kaya tinuloy mo na lang. Parang ganun na nga. Saka iniisip ko rin na pareho tayong lasing. Baka pareho pa tayong makatulog sa biyahe kapag hinatid kita sa inyo. Pero ngayong gising ka na at mukhang hindi ka na masyadong lasing, baka naman pwedeng... Sinadya mo talaga to. Alam ko na yung mga galawan mo eh. Di sinadya na ako sinadya. Bakit? Gusto mo na bang umuwi? O baka naman gusto mong dito ka muna sa akin ngayong gabi? Okay, dito na muna ako. Pero bukas, ihahatid mo ako sa amin. Sure. Kahit ihatid pa kita hanggang kwarto mo. Hoy, hindi yung pwede sa nanay ko. Basic. Di magpapaalam ako. Papadudot na dala ko sa tukso ng gabing yon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko sa mapang-akit na boses ni Mix. Aaminin ko na ilang beses na may nangyari sa amin habang nasa hotel kaming dalawa. Sinulit namin ang bawat oras na magkasama kami dahil minsan lang yon na mangyari. Habang ginagawa namin yon ay nawala sa isipan ko ang mga bagay na inaalala ko. Hindi ko na inisip na pamilyado na ang lalaking kasama ko ng mga sandaling yon. Matapos ang gabing yon sa hotel ay hinatid ako ni Migs pauwi sa bahay. Pero ang pinagtataka ko, ni hindi man lang siya tumuloy sa amin nang sinabi ko sa kanya na ipapakilala ko siya kay nanay. Ang sabi niya lang noon ay nagmamadali na raw siyang umuwi at naiintindihan ko naman siya. Dahil anong oras na rin kaming nakauwi. Pagbalik naman namin sa trabaho ay sinubukan kong pag-usapan yung nangyari.
Kunwari nagtatanong ako kung magkano yung binayaran niya sa hotel para maghati kami. Pero iniiba niya ang usapan, Papa Dudut. May pagkakataon pa noon na pumasok siya na medyo mainit ang ulo at parang ayaw makipag-usap sa akin. Noong sumapit ang birthday ni Migs, inimbitahan niya kaming mga malalapit niyang kaibigan sa trabaho sa bahay na tinutuluyan niya. As usual, nag-inuman kami doon at nagdala na rin kami ng pagkain para idagdag sa mga hinanda ni Migs. Pero habang nagse-celebrate kami ay hindi namin inaasahan na may darating pala siyang bisita. Walang iba kundi ang asawa at anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nang hina ako sa nasaksihan ko ng gabing yon. Nakita at narinig naming lahat kung paano nagtalo si Migs at yung asawa niya sa harapan pa mismo ng anak nila. Hindi ko akalain na may ganong side pala siya kapag nagagalit siya. Habang nagtatalo sila noon ay may nabanggit ang isa naming katrabaho na kaklose talaga ni Migs. Sabi nito ay nabuntis na raw yung babae, college pa lamang ito noon. Pero hindi raw sila nagsama dahil ayaw kay Migs ng tatay ng babae. May kaya raw kasi ang pamilya nito samantalang si Migs ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral dahil sa kakapusan ng pera. Nang gabing yon ay pinaalis ni Migs ang mag-ina niya. Batid ko sa mga sandaling yon na ako ang pinili niya dahil sa ginawa niyang yon. Pero hindi ko mapigilang makonsensya noong paalisin niya yung mag-ina kahit gabing-gabi na. Pakiramdam ko tuloy noon ay kasalanan ko kung bakit sila nagtalo. Pero nung nilapitan ako ni Migs ay medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Nagpa-comfort siya sa akin at pagkatapos noon, Papa Dudut, ay may nangyaring muli sa amin. Akala ko ay tuloy-tuloy na yung magandang nangyayari sa amin ni Migs. Pero nang makita kong sinundo siya ng asawa niya sa trabaho, ay para na naman akong sinampal ng katotohanang may asawa at anak na siya, Papa Dudut. Ate Jelly, inom tayo mamaya. Ha? Ano namang nakain mo at nagyayaya kang uminom? Nababad trip kasi ako kay Migs eh. Bakit naman? Nakita ko kasi siya kanina, sinundo ng asawa niya. Nakakotse pa nga eh. Bakit ngayon ka lang nagre-react ng ganyan? Hindi ka ba aware na may asawa si Migs nung una pa lang? Nalaman ko naman nung narinig ko na nag-uusap sila nung katrabaho natin. Okay. Tapos wala ka pa rin ginawa. Ate, meron! Sinubukan ko siyang iwasan. Napansin niyo naman yun, di ba? Pero napanindigan mo ba? Hindi ba sabi mo nga, may nangyari pa sa inyo bago kanya ihatid pa uwi? Ang tanga mo rin eh, no? Ate naman, huwag mo na nga ako sermonan. Sasaktan na nga ako eh. Hindi ka masasaktan kung nag-iisip ka na maayos. Kung nalaman mong pamilyado na siya, hindi mo na sana hinayaang may mangyari sa inyo. Mas lalo mo pang pinalalim yung namamagitan sa inyo eh. Nagawa ko yun kasi mahal ko siya. Ayun, kaya naman pala. Hindi ka nga tatagal ng ganyan kung hindi mo pa mahal. Eh ang tanong, mahal ka rin kaya niya? Hindi ko alam. Alam mo na pamilyado siya. Pero pinush mo pa rin na makipagrelasyon sa kanya. At si Migs naman, isang malaking paasa. Walang kasiguruhan yung relasyon nyo. Sa tingin mo ate, okay na ba sila nung asawa niya? Kaya ba siya sinundo kanina? Si Migs lang ang nakakaalam ng sagot dyan. Ano? Tatanungin ko ba siya? Aba malamang, kesa naman sa nanguhula ka dyan. Mabuti nang alam mo kung ano yung totoong estado ng relasyon nila mag-asawa. Baka mamaya, ginagawa ka lang panakipbutas ni Migs. Saklap nun. Ay, hindi ko alam kung paano ako mag-react kapag sinabi niyang okay na ulit sila ng asawa niya. Masakit malaman yung totoo. Pero mas masakit kapag niloloko ka lang niya tapos pinatagal mo pa. Mag-isip-isip ka nga. Hindi mo deserve na maging parausan lang ng isang lalaki. Grabe ka naman sa parausan, ate. Bakit hindi ba? Ilang beses na rin naman na may nangyari sa inyo, di ba? Pero ni minsan ba, narinig mong sinabi niya na mahal ka niya? Ha! Baka yung sinabi niya lang masarap kang kasama.
Tapos ikaw, nagpapauto ka naman sa kanya. Grabe ka talagang mang real talk, no? Hay nako, hindi kita uutuin gaya ng ginagawa niya. Tsaka hindi ka na bata. 32 ka na, kaya dapat alam mo na kung paano harapin yung mga ganyang sitwasyon. Kayo rin naman nagsimula niyan eh. Alam ko naman yun. Hindi ko pa lang talaga alam kung paano ko sisimulang kausapin si Migs. Natatakot kasi akong malaman yung totoo eh. Naiintindihan naman kita. Nagmahal din naman ako. Pero sana, wag mo nang dugtungan pa yung naging pagkakamali mo sakaling alam mo na yung totoo. Maawa ka sa sarili mo. Isipin mo na lang yung pagod natin sa trabaho tapos madadagdagan pa ng heartbreak. Pighati malala talaga. Ay, sana hindi na lang ako napunta sa ganitong sitwasyon. Ang hirap-hirap. Mahirap pero kakayanin mo. Kausapin mo muna siya. At saka ka magdesisyon kung tatapusin mo na yung nasimulan nyo o ilalaban mo pa. Papadudod parang praning na ako noon sa kakaisip kung bakit sinundo si Migs ng asawa niya at kung saan sila pumunta. Kung nag-hotel din ba sila at may nangyari sa kanila o okay na silang muli. Para bang sasabog ang ulo ko noon sa kakaisip ng kung ano-anong senaryo sa pagkikita nila ng asawa niya. Kaya ang ginawa ko noon ay tinadtad ko ng text messages si Migs. Sa tapang ko noon ay feeling ko ay ako ang legal. Ilang beses ko rin siyang tinawagan pero gaya ng inaasahan ko, hindi siya sasagot noon dahil kasama niya ang asawa niya. Pinuntahan ko si Mig sa bahay na inuuwian niya pero hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap ang muli. Awang-awa ako noon sa sarili ko dahil halos mamalimos na lamang ako ng atensyon ni Migs. Parang willing na nga po ako noon na magsettle na lamang sa tira-tira ng iba. Pero hindi na talaga kami nagkausap ang muli. Nag-resign na rin kasi siya sa trabaho kaya hindi ko na rin siya mahagila pa. Basta ang alam ko lang noon ay nagkaayos na sila ng asawa niya. Wala naman akong magawa, ano ba namang laban ko. Legal na asawa na po yung pinag-uusapan. Kaya ang nangyari ay tinanggap ko na lamang na hindi talaga para sa akin si Migs. May nagmamay-ari na ng puso niya. At hindi ako yon. Pagkatapos ng 3 years ay nagkaroon na ako ng panibagong karelasyon. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan niya, pero naging boyfriend ko po siya noon. At kung kailan okay na ako ay saka naman kami nagkitang muli ni Migs. Ewan ko ba, Papa Dudut. Pero kahit matagal-tagal na rin yung panahong lumipas ay parang bumalik lahat ng excitement ko nang makita ko siya. Nakakayamang sabihin pero may nangyari kaagad sa muli naming pagkikita. Akala ko ay pwede na naming ituloy yung naudlot naming relasyon noon pero ganito po ang mga nangyari. Grabe, nakakaantok. Parang gusto ko na umuwi para makatulog naman. Uuwi ka na kaagad? Bakit ikaw? May iba ka pa bang pupuntahan? Depende. Depende saan. Sa'yo. Baka gusto mo maglakad-lakad muna tayo o kaya kumain. Di na, sa bahay na lang. Bakit parang nagmamadali kang umuwi? Ayaw mo na ba akong makasama? Piyang naman. Kung ayaw kita makasama, edi sana hindi tayo humantong sa hotel. So yun na yun? Sex lang yung dahilan kaya tayo magkasama ngayon? Namiss kita, yun lang yun. Pero wala tayo sa puntong iiwan ko yung asawa at anak ko para sa'yo. Pamilya ko sila. So tama nga si Ate Jelly noon pa. Para usan lang talaga ang tingin mo sa akin. Hayop naman, Fiang, oh. Para kang tanga kausap. Ibabalik mo pa talaga yung nakaraan natin? Ano? Di ka na makamove on? Kung gusto mo, tutulungan na kita. Sabihin mo lang. Ang kapal ng mukha mo! Gusto mo talaga magkasakitan pa tayo rito? Nag-iinarte ka pa dyan may boyfriend ka na nga, di ba? Tapos sumama ka pa rin sa akin at nag-enjoy sa kama na parang wala ang boyfriend na naghihintay sa'yo. Hindi ko akalain kaya mo akong bastusin ng ganito.
Nagawa ko magpakatanga sa'yo noon kasi mahal kita. Bobo ka ba? At hanggang ngayon, mahal mo pa rin ako, ganun ba? Mag-move on ka na. Hindi kita mahal. At hindi ko pinagsisisihan na naipag-ayos ako sa asawa ko. Siya'y mahal ko noon pa. At ikaw, sige, aaminin ko na gustuhan naman talaga kita. Pero hindi practical para sa akin na sumugal sa'yo. Alam mo naman siguro kung anong ibig ko sabihin, hindi ba? Kaya nga hindi sapat na gusto lang kita. Buti sana kung mahal na rin kita. Baka sakaling ilaban ko pa. Kaso hindi. Kaya tigilan mo na yung kadramahan mo. Umuwi ka na. Tama lang pala na itinigil ko na yung paghahabol sa'yo kasi wala ka naman pala talagang kwentang lalaki. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako masasaktan dyan. Nung iniwan kita, buo na yung desisyon ko na magsasama ulit kami ng asawa ko. Tigilan mo na nga yung pagpapanggap mo na mahal mo yung asawa mo. Kasi kung mahal mo siya at sapat na siya sa buhay mo, bakit kinita mo pa ako ngayon at ginusto mo pa na may mangyari sa atin? Sa sobrang manloloko mo, pati sarili mo binibiktima mo. Gusto mo ba talaga nag-ieskandalo tayo rito? Pinagtitingin na tayo ng mga dumaraan. Bakit? Ayaw mo bang marinig nila at malaman nila kung anong klaseng asawa ka? At least ako, boyfriend pa lang yung meron. Wala pa kaming anak. Eh ikaw, kunwari ka pang mabuti kang asawa at ama sa anak mo, pero hindi ka nagdadalawang isip na mag-check-in sa hotel na ibang babae yung kasama mo. Kung sa bagay, mukhang sanay ka naman eh. Ginagawa mo rin siguro yung kapag bored ka na sa asawa mo. Wala ka ng pakialam doon. Wala talaga! Pero hihilingin kong karmahin ka dyan sa ginagawa mo. Sana nga maputulad ka na lang para hindi na madagdagan pa yung mga naloko mo dati. Kung ako sa'yo, mag-isip ka na ng idadahilan mo sa boyfriend mo. Dahil pag may nakapagsabi sa kanya na lumabas ka ng hotel na may kasamang ibang lalaki, mawawarak pagkatao nun. Kasi nakuha mong bumuka ka sa iba. Hindi ko na kailangan mag-isip. Alam ko yung pagkakamaling nagawa ko ngayon. At haharapin ko yon. Hindi kasi ako duwag, kagaya mo. Papa Dudut, noong sumama ako kay Mig sa hotel ay handa na akong ipagpalit siya sa boyfriend ko. Sorry po sa word pero ganun po ako katangang mag-isip noong mga panahong yon. Hindi ko na naisip na hindi lang ang isa't isa ang nasaktan namin at pareho lang kaming nanlokot nakasakit ng tao. Totoo nga pala talaga na kayang tapusin ang isang oras lamang ang relasyong nabuo sa loob ng ilang taon. Bago po kasi naging kami ng boyfriend ko ay naging magkaibigan muna kami, kaya may matibay na pundasyon ang relasyon namin. Akala ko naman ay sapat na yon pero isang maling desisyon ko lamang pala ang sisira noon. Si Migs ang pinili ko pero iniwan niya pa rin ako sa ere. Ang huling balita ko na lamang kay Migs ay maayos pa rin silang nagsasama ng asawa niya. Pero bukod doon ay wala na akong ibang alam sa kanya. Pinutol ko na ang lahat ng ugnayan namin at nag-move on na rin ng tuluyan. Hindi lang sa kanya, kundi sa sakit na naidulot sa akin ng mga maling desisyon ko sa buhay. Sa ngayon, Papa Dudut, ay meron na akong sariling pamilya. Natuto na ako sa mga naging pagkakamali ko noon at itinatama ko na yon ngayon. Wala po akong inilihim sa asawa ko ngayon at tinanggap naman niya ako ng buong buo. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyong programa at sa Barangay LS sa pagbabahagi ng aking kwento. Ang inyong forever na kapuso at kabarangay, Fiang.